Ito yung nagawa ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakit ba ito nakatuwad? Kasi kailangan makatuwad dito ng 1 linggo at 2 linggo para malalaman mo kung may sira ito o panis yung ginawa mo na mag-molds. Ano naman ang pinagkaiba ng itong bilog na kamatis sa dati kong ginagawang angkom na kamatis? Kasi ito masyado siyang matubig, pero yung angkom ito, hindi siya matubig. O, tingnan nyo, malapot ito. Kasi hindi ito matubig na kamatis. So, yung parang itlog ang ginagamit ko talaga usually. Dahil ito, 20 lang binigay sa akin ng lalaki, yung 5 kilo. So, binili ko na lang siya. At least, ito na, kamatis rin. O, diba? Kasi nung Sunday, nakabili ako ng kamatis na 20 lira. Sa halaga dyan sa Pilipinas po, 40 pesos lang ang 5 kilong kamatis. Ayan. Ayan, kamatis. So, kasi malambot na ito kasi alas 8 na ako nagpalengke at parang libre na binigay ito ng tindero. Kaya gagawin ko siyang tomato sauce ngayon. So, gagawin ko is maghiwa ako ng ayan, bawang. So, lagay na tayo ng olive oil dito sa ating kaldero. Ayan. Para maggisa sa sibuyas. O, ayan, biniblend ko yung kamatis dyan. Ayan. Kasi ayoko nang hiwa-hiwa. Kain lang natin ng 4 na beses ang kamatis. At ilagay natin sa loob ng blender. Ilagay mo ito sa my blender. Gumawa ka ng tomato sauce, kailangan siyang pinong-pino. Kailangan mo siyang i-blend or kailangan i-grate mo siya sa kuskusan ng cheese or kailangan mong duruging maigi para paglagay mo sa mga sabaw, sa gulay or sa pasta, durug na durug yung kamatis. Kailangan natin ng pinong-pino. Kung wala kayong blender, ayan, pwede nyo siyang durug-durugin sa grater or kailangan niyo talagang pakuluin mabuti. Kaya langan natin simultaneous. Habang nagigisa tayo ng bawang, maghihiwa naman tayo dito sa ibang kamatis ng 4 na beses. Tapos ilalagay sa blender at ibubuhos natin sa kaldero ang kamatis. O syempre, ganitong anggulon, makikita ninyo ang paglagay ko ng kamatis. So, masaya ako dahil ang blender na ito ay katas din po ito ng YouTube. So, ako po talaga ay natutuwa sa lahat ng ating mga viewer na nakasubaybay sa akin ng dahil sa inyo nakabili kami ng blender. Kaya wala akong taga-video at ako lang ang nagbibidyo dito sa sarili ko. O, ayan. Yan na yung nadurog na kamatis. So, ilalagay mo siya dito sa yan. Sa kaldero. At maghiwa ka naman uli. Okay? Dahil ako lagi ay nagmamadali dahil wala akong free na oras. Samantalang ako po ay nagbe-blender, nagigisa na ako do habang napuno yan, binubuhos ko na sa kaldero. So, mainit na yung kaldero, dahan-dahan niyang mapupuno yung 5 at 6 na kilong kaldero ng tomato sauce. So, ayan. Ngayon, hahaluin natin yan ng kaunti at ngayon mag-uumpisa naman tayong hiwa-hiwa ng ibang part. So, guys, dito sa turkey, kailangan mo lang talaga ng sipag at tiyaga. Kasi kung kaya mo namang bilihin ang tomato sauce, pwede naman yun, wala namang problema. Pero sa amin kasi, ang ginagamit namin, aside na mura pa siya, at organic yung ginagamit mo na kamatis, so wala pong halong chemical. So, ang hinahalo mo lang dito ay asin, olive oil, at kamatis. Ayan, pakukuluan mo lang kasi consumption po ito sa darating na winter. So, ang kamatis na ito ay nauubos namin talaga ng mahigit na 1 taon. So, ang ginagamit naming asin ay itong malalaking asin, yung walang iodized. So, mga isa, ganyan. Dalawang sandok pwede na. Sa Pilipinas, kailangan gamitin nyo yung table salt doon na parang bato na asin. Ayan, tapos, lagyan ng olive oil. Itansyahin nyo lang mga 300 ml na olive oil. So, palibutan natin. O, yun lang.
para hindi siya masira. Mas nagbibigay, alam niyo ba na nagre-release ng lycopene ang kamatis pag nilalagyan niyo ng olive oil. So, haluin niyo lang at antayin niyo siyang maluto. So, ito po ay pinapakuluan ko 45 minutes to 1 hour. So, ayan. Tapos, yan na. Lagay mo na sa mga bote-bote yan mamaya pag yan po ay magkulo na. So, antayin natin. Yan. So, baka nagtatanong kayo bakit kami lagi gumagawa ng tomato sauce. Pwede lang kayong bumili sa palengke. 1 kilo, 2 kilo para sa pagluluto. So, aside po sa nakakatipid ka, kasi ang kamatis ngayon sa season na ito, September, ay oras ng paggawa ng mga kamatis. Buong Mediterranean region. So, ang mga Italy, kung saang bansa dyan sa Middle East na nasa Mediterranean na maraming kamatis, September po ang gawaan ng tomato sauce dito. Ang mga tao po dito ay hindi mabubuhay kung walang tomato sauce. Aside na organic po yung ginagawa mo, alam mo po na walang halong chemical. So, ang ginagawa mo lang ay kamatis, bawang, pepper, olive oil, at asin. So, kung bibili ka sa palengke, siyempre para mabuhay ang kanilang paninda, matagal na hindi masira, ayan po ay maraming chemicals na nilalagay nila. So, ito po, gumagawa talaga kami ng tomato sauce for the whole year. Marami kong mga kaibigan, hindi po sila gumagawa, bumibili nila sa palengke, hindi nila kailangan. Pero kasi habang ikaw ay tumatanda, kinakailangan mong kumain ng masustansyang pagkain na healthy. So, this time is organic po ang lahat ng kamatis. Kahit saang lugar lang maraming kamatis na wala pong pesticide. So, yan po ang niluluto namin at ginagawa namin tomato sauce para po sa lahat ng pagkain namin sa susunod na taon. Kasi pag sa winter, ang mga kamatis po ay nasa parang greenhouse. So, pag nasa greenhouse ka, maggamit ka ng chemicals para hindi po mag-frost yung kamatis at hindi po pasukin ng mga insekto. Unlike sa oras or season ng kamatis sa June, July, August, and September, yun po ay organic at marami pong mga kamatis talaga na walang pesticide. So, alam po namin yung itsura ng kamatis na walang genetically GMO na tinatawag nila kasi yung loob ng kamatis ay wala pong puti-puti. So, pag hiwa mo ng kamatis, pulang-pula po ang kamatis. Yan po ay healthy and organic. So, habang inaantay ko yung kamatis na magkulo, ay ako po ay kakain ng agahan. So, ito pong kinakain ko, ayan. Yung corned beef po na galing sa England, kasi merong kaibigang Pilipina dito na si Valene, nagbigay sa akin ng isang pirasong corned beef. So, hinahati-hati ko po yung kinakain. Hindi ko po inubos, kainin yun, nilagay ko sa ref, tapos may part lang akong kakainin. Kasi si Jen ayaw niyang kumain kasi iba ang lasa daw. So, si Asia gusto niya, konti-konti lang siyang kinakain. So, ako ito, kumakain ako ng agahan. May kamatis at may bagoong nabigay nila. Bagoong isda. So, ayan, isawsaw mo at kakainin. So, guys, dahil po patapos na ang summer dito, nag-harvest po ako ng pagkaraming dahon ng malunggay. At ito po ay papatuyo ko para sa winter gagawin kong tea. O yung nahalo namin sa gulay ng dahon ng malunggay. Napakita ko sa inyo ha. Ay na pagkarami-rami, ayan. Ipapatuyo ko yan sa sikat ng araw at hihimay-himayin ko yan mamaya pagkatapos kong kumain. Kaya binilad ko na siya dyan in advance sa labas. Kasi pag natuyo yan, yung iba ginagawa kong powder, yung iba na ganyan lang buo tapos hinahalo ko sa gulay. Kasi puno ng freezer namin, di na po ako makapag-frozen ng mga dahon ng malunggay. Kasi may mga ampalaya pa po ako dyan na frozen. Guys, nakipagdebate pala ako dun sa harap ng aming bahay pag-harvest ko ng mga malunggay. Kasi gusto niya putulin namin yung malunggay kasi sinasabi niya, tinatakpan daw ng malunggay na puno yung view niya sa sea. So, hindi niya makita ang dagat dahil may malunggay. Natakpan yung balcony. Sabi ko sa kanya, ano ba ang rules dito sa Turkey? Dahil hindi mo makita ang dagat, puputulin mo yung punong kahoy ng ibang tao. Sabi ko, hindi pwede yun. Walang kural na ganon.
At hindi pwede yon. Sabi niya, kahoy daw yan, okay lang sana kung prutas yan, wag mo po. Sabi ko, kinakain namin ito at pinapatayo. Hindi mo ba alam ang kahalaga ng malunggay dito? So, hindi mo alam kasi turko ka. So, ayan, walang rules dito na wala kang karapatan na putulin yung mga punong kahoy ng kapitbahay mo dahil hindi mo makita ang dagat. Sabi ko, uminit ang ulo ko. No, magalit na magalit. Gusto mo magreklamo ko dun sa munisipyo. Na ipaputol mo itong puno ko dito dahil hindi mo makita ang dagat. Sige, tingnan natin kung ang gawin sa'yo ng munisipyo. Ay, uminit ang ulo ko. Malunggay pa naman ang gusto niyang pulutin. Ay, linti talaga. Pakilamira. Sobrang galit niya, pumasok na lang sa loob ng bahay. Kasi alam niya talagang mali siya. Kasi lahat na lang ng puno dyan na tinanim ko, pag natatakpan daw yung kanyang view, gusto niyang putulin. Sabi ko, mahirap talaga ispilingin ang mga matatanda, no? Alam yung mga edad na malapit na mag-60, kahirap nila yung ispilingin. Numbong ko siya dun sa father-in-law ko sa baba. Sabi ko, nag-away kami ng kapitbahay dyan, no? Kasi aga pa. Sabi ko, putulin ng lunggay. Buang. Kasi mabuti isagot mo siya ng gano'n. Kasi buang na babae yan. Circle lang ganyan. Lahat na palagi na ng ganyan. Kung anong puno dyan, putulin. Kasi hindi daw makita ang kanyang view. Tayo ng father-in-law, kung gusto mo ng view, magbili ka ng bahay dun sa harap ng dagat. Doon ka magtira. Buti nga. Ay, meron akong natuyong bunga ng malunggay. Ayan. Kaya sobrang galit ko kanina. Ito na lang natira sa loob. Ayan. Itatago ko ito kasi patutubuin ko sa susunod na taon. Alam mo ba na meron akong pasyente dito na Sudanese, taga-Africa. May baon siyang ganito sa bag niya. Sabi ko, ano yung ginagawa mo? Pag umaga at saka gabi, kinakain niya lang ito. Kasi napaka-healthy at gamot pala itong buto ng malunggay doon sa Africa. Alam mo ba kung anong trabaho niya? Siya po ay parang ano siya, head ng mga Department of Health, Department of ano-ano dyan sa kanilang bansa sa Africa. So, ito ang baon niya lagi. Pag nagpunta siya dyan sa clinic, ginanguya-nguya niya ito, tapos pinakita siya, binigyan niya rin ako nito noon. O ginuya-nguya ko rin. Gamot sa maraming sakit. Alang kumulo. So, halo-haloin na natin. I-touch. Ayan, umpisa na ninyong timean yan ng 45 minutes mula ng kanyang pagkakulo. Usually, ang bula-bula na ito tanggalin mo kasi yan po ang sumisira sa pagkain or sa kamatis. Kaya madali silang mapanis. Tanggalin mo yung bula. So, maya-maya ng konti tatanggalin ko yan pag talagang full yung bula. So, habang hinahantay natin kumulo yung ating kamatis, na-timean ko na siya 45 minutes, maghagpat na tayo ng malunggay. So, sa dami nito, mga 2 kilong malunggay, hagpatin natin. Tapos, patayo natin dito sa ating bilao. O, ayan. Yan lang, guys. Pag may tinanim, may aanihin ang buhay sa mundo ay hindi madali. Kung wala kang tiyaga, ay wala kang aanihin. Yun di po, gabalaho. Isa nakakalalawang hagpat kong malunggay. Hindi pa ko natapos. Isang oras na ko. Ay, inaano man niya man. 30 minutes na nagkulo yung aking tomato, kamatis na pinakuluan. Meron pa siyang 15 minutes. So, kailangan kong matapos ito mga inday. Kasi pagdating ng patak ng alas 12, meron akong premiere na video tungkol sa pasukan ni Asia na binidyo ko kahapon. So, itong paghagpat-hagpat ko ng malunggay, sa Biyernes ko naman ito ipalabas. Sa Friday, mahirap na isa yung working mom. Nagtatrabaho ka ng 8 hours a day sa clinic, sa reception. Tapos, vlogger ka pa. So, hindi man ako professional vlogger na meron akong videographer, choreographer, at editor. Ay, ako lang din ang gumagawa niyan. Pag walang pasyente, nag-edit-edit ako doon sa trabaho. Pero kung may pasyente, hindi ako maka-edit. Kaya minsan, sa isang linggo, isa lang na video ang marilis ko sa inyo. So, ayan ito. Kadami ng malunggay na ito. Paano ito matuyo? Sana hindi humangin para mamaya hindi ito siya maubos kalipad ng hangin.
Kasi papasok ako ng alas 4, baka pag uwi dito mamayang gabi, wala na. Nilipad na ng hangin doon sa garden. Kaya alam mo ng tatay ni Asya, hindi man itong mag-care dito masyado kung di mo sabihan. So ano man pakialam niya sa malunggay, wala man siyang alam dito sa malunggay at di niya alam. Kung gawaan mo ng tea, mag-inom lang siya ng tea ng malunggay. So ito, ayan. Malapit na matapos. O, sa wakas, isa na lang ang natira. Ay, isa at kalahati. O may yelo-yelo pa na malunggay, hayaan mo na isali na natin yan. Kasi dagdag pa iyan sa bitamina ng ating katawan. So ito na guys. Dami, mahigit sobra 1 kilo ito na malunggay. So ayan, ipapatuyo ko ito doon sa labas. Halo-haluin ko lang. At para matuyo siya. Mga 1 araw. Ayan, ilagay natin ito sa sikat ng araw. Ang malunggay ay andyan lang. Kasi nandun yung dagat sa harap namin. O ayan, may kahoy, hindi nyo makita. Ayan. Nandyan sa sahig. So itatapon ko pa iyan. Samantala yung aking pinakuluan ay nandini. Ayan, 10 minutes na lang at matatapos na siya. So ayan, papakulo na ako ng mga takip niyan at mga bote. Dahil isasara ko na yan pagkatapos. Mga bote, ito mga bote na dishwasher na ito sa last time. Pero pinakapakulang-kulon ulit. Kasi baka nabuksan nila ito. Kailangan natin ng sterilized bottle. So pakulan natin ulit. Eh hala, sumasayaw ang mga bote. Ano yan? Aparisyon. Ayan, sumasayaw sila. Ay, ano ba yan? Tapos na ako mag-premiere. Ngayon, maggawa na ako ng, isalin ko na pala sa bote itong tomato sauce. O, ayan. So, mahirapan ako kasi wala akong taga-video. Kasi yung taga-video ko tulog. So, ako lang dito magmano-mano mag-isa. Ang kapital ko lamang po dito ay 20 lira sa kamatis. At sa olive oil, palagay natin 10 lira. So, ang asin palagay natin 5 lira. Ayan po ang kapital dito at sibuyas na 10 lira. So, suma total, ang kapital ko dito ay nasa 50 lira lang or sa halagang 100 pesos sa Pilipinas. Halagang 100 pesos, makakabili ka ba ng 5 kilong kamatis dyan na tomato sauce? Hindi. Kaya ikaw po ay talagang masipag at matyaga lang at gumawa ka ng sariling gawa at gawang kamay na organic na tomato sauce. So, dito, hindi lang po ito sa Turkey ginagawa, sa buong Mediterranean region. So, ang mga bansang nakapalibot sa Mediterranean region ay gumagawa talaga ng ganito, mga uri ng kakainin at mga pag-preserve ng kamatis. 5 kilong kamatis at 5 litrong kamatis na nagawa nito. Di ba nakakatipid ka, healthy na at masarap pa kasi alam mo na ikaw ang gumawa nito at talagang laging ginagawa ito taon-taon at nagugustuhan po talaga ni Asa ito. Saan ba namin lagi itong hinahalo? So, syempre, mabilis siyang haluin sa gulay, sa pasta, sa spaghetti. So, guys, kasi, nakagawa po ko ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 na bote. So, tatakpan na natin ito sila gamit nito. Hindi pa nakapanood ng video ko dati, kailangan natin po ng bagong takip nito at tatakpan natin siya ng mahigpit. At uulitin ko po, siguraduhin nyo po yung bunganga ng inyong mga garapon ay wala pong basag, crack or ano. Kasi mag-leak po yan at mapapanis po ang inyong kamatis. Ipag nasara na po ito, hindi mo po kailangan ilagay sa ref. Ito ilagay mo lang sa gilid ng inyong bahay or kung saan mang sulok ng inyong bahay. So isasara na na maigi. Ay, yudi po, katigas-tigas naman, napakahirap. Sa totoo lang, pag nagsara ito, sumasakit ang aking mga katawan kasi kailangan mo ng buong lakas ang ibigay mo para sa pagsara ng mga bote na ito. Dahil aside na mainit pa siya at kailangan mo ng full strength sa pagsara. So kahit ang bunganga ko dito at mga muscle ko sa leeg ay sumasakit sa pagsara nito. Usually ang nagsasara talaga nito ang tatay ni Ase. Kailang tulong pa siya, di ako na lang.
na sila. 2, 4, 6. 6. Ito yung nagawa ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakit ba ito nakatuwad? Kasi kailangan makatuwad dito ng 1 linggo at 2 linggo para malalaman mo kung may sira ito o panis yung ginawa mo na mag-molds. Ano naman ang pinagkaiba ng itong bilog na kamatis sa dati kong ginagawang angkom na kamatis? Kasi ito, masyado siyang matubig. Pero yung angkom, ito, hindi siya matubig. O, tingnan nyo, malapot ito. Kasi hindi ito matubig na kamatis. So, yung parang itlog ang ginagamit ko talaga usually. Dahil ito, 20 lang binigay sa akin ng lalaki, yung 5 kilo. So, binili ko na lang siya. At least, ito na, kamatis rin. O, diba? Tapos ito yung kamatis na hiniwa-hiwa ng tatay ni Asya na may pepper at may sibuyas. So, ito pong lahat ng gawa ko. Ayan, meron ditong mga peach. So, yung iba nilagay ko na sa cabinet kasi bawat pumunta dito na bisita, kumukuha ng isa. So, kung hindi ko pa ito tanggalin dito, baka maubos nila bago ito dumating ang winter. Kaya ito, patuwarin ko muna kasi mainit pa siya. Tatakpan natin ng ito, trapo ng mga ilang days. So ayan, antayin mo natin yan kung ano ang kilalabasan nila. Kasi pag may sira yan, yun ang una kong gagamitin. So guys, ganoon lang po kadali gumawa ng preserved na tomato. Kahit anong kamatis lang dyan sa Pilipinas, pwede nyo gawin. I-try nyo ang lahat ng uri ng variety ng kamatis. Kung anong pinakamaganda, yun ang gagawin nyo lagi. So, ang advice lang, pakuluan 45 minutes. Ang kamatis, kung may blender, i-blender. Kung walang blender, di kuskusin nyo sa grater yung pangkudkud ng cheese. Or pwede nyo slice-slice ng maliit. Healthy na, mura pa, in season pa. So, nakakatipid ka talaga kung gagawin mo ito yearly. See you to our next video. Thank you. Sana po may natutunan kayo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe naman sa ating channel para po marami kayong matutunan tungkol sa mga buhay-buhay namin dito sa Turkey.